Isa pong pinagpalang araw sa lahat. Magandang umaga po. Marami pong salamat sa Panginoon sapagkat ngayon ay December 1 na, 2020. Napakabuti po ng Diyos, di ba? March tayo nagsimula halos ng pandemic. Ilang buwan ang lumipas. Ito, December 1 na. Ang panahon ay napakalamig na. Talagang mararamdaman mo na yung pagpasok ng Kapaskuhan. Pero higit sa lahat, ang bawat araw naman kahit hindi Pasko, masasabi natin na himala at biyaya ng Panginoon. So every gising is a blessing. Amen? So kung every gising is a blessing, dapat patuloy tayong magpasalamat kapag tayo nagigising sa panibagong araw sapagkat ito ay kalooban ng Panginoon. Ang Diyos ay mabuti at hindi niya pababayaan tayo na hindi mag-ingat sa bawat araw sapagkat ayaw niya tayong mapahamak. Kaya nga ang kanyang mga salita ang siyang magiging daan natin, magbibigay sa atin ng liwanag upang sa ganun ang ating buhay ay patuloy na umikot sa Panginoon. Ang Diyos ay nandiyan dyan para tayo ay gabayan, ingatan. Sana ganun din tayo, nag-iingat din tayo. Kasi nga may kasabihan tayo na nasa Diyos ang awa, nasa taong gawa. Ang Diyos, hindi siya nagkulang. Ang kanyang mga salita ay lagi nandyan, everyday. Kaya may everyday gospel. Huwag po tayo makukontento na tayo ay nakikinig lamang ng salita ng Panginoon kapag linggo. Kailangan po araw-araw, sapagkat inutos po yun ng Panginoon sa atin, na tayo makinig ng mabuting balita everyday. Amen? So, sa ngayon po, magkakaroon po tayo ng special message ni Lord. Ito po ay tungkol sa unforgiving sin. Tayo po ay nagkakasala everyday. Whether we like it or not, tayo po ay nagkakasala. Kung minsan may mga tao tayong nagagalit sa atin, akala natin hindi tayo nagkasala dahil nagalit siya. Kung mamaya siya yung tayo, yung naging dahilan ng kanyang pagkakasala, nagkakasala din po tayo. Sapagkat wala naman po taong matuwid. Lahat naman po tayo nagkakamali. Lahat po tayo nagkakasala. Minsan, may sinasabi tayo na maganda naman yung sinasabi natin, pero sa iba, ang dating hindi maganda. Amen? So, ang Diyos ay napaka mabuti, napaka mapagpatawad. Pero wag naman po natin sana samantalahin ang kabutihan ng Panginoon. Hindi po dapat natin napagsasamantalahan ang kabutihan ng Diyos. Amen? Porque sinasabi natin na, mapagpatawad naman ang Diyos eh. Gawa na muna akong kasalanan ngayon, maya-maya na lang akong hihingi ng tawad. Amen. Mali po yun. Mali po yung sinasabi natin na gano'n. Kailangan bigyan natin ng pagpapahalaga ang kabutihan, ang kabaitan na ginagawa sa atin ng Panginoon. Sabi nga baka inaabuso na natin ng Panginoon, no? Na porke, Lord, gagawa mo na ako ng kasalanan ngayon. Magda-drugs muna ako ngayon, mangangalunya muna ako ngayon. Kakain muna ako ng mga junk foods, Lord, ngayon. Mamaya na ako hingi ng kapatawaran. Paano kung abutan tayo ng second coming? Amen? Paano kung abutan tayo ng bigla tayong mamatay? Alam naman ng kamatayan, wala namang pinipili edad yan. Wala namang pinipili yan na sitwasyon. Kung minsan, mababalitaan mo na lang yung kakilala mo ay namatay. Amen? So, ito po yung ating pagninilayan tungkol sa unforgiving sin. Isang kasalanan na magagawa ng tao na hindi mapapatawad ng Diyos kahit kailan. Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po ay manalangin sa ating Diyos na buhay. Sa ngalan ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ka mang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Marami pong salamat sa pagkakataong ibinibigay mo po sa amin upang kami makarinig ng iyong mabuting balita. Hindi po tayo nakapatawaran sa ating Ama. Lord, patawarin po ako sa mga kasalanang nagawa ko sa nakalipas na oras. Patuloy mo po kong linisin ang aking puso upang sa ganon ang banal na Espiritu ay manahan sa aking katauhan, sa aking Espiritu, ng Espiritu mo at Espiritu ko ay magkaisa Panginoon. Lord, bigyan mo po ako ng karunungan,
Gamitin mo lamang ang aking tinig upang ikaw, kailangan namin sa aming buhay, ikaw lumuklok sa aming puso. Patuloy kang kumilos sa mga darating pang minuto, Panginoon, upang sa ganon, ikaw lamang ang maitaas, ang mabigyan papuri sa Facebook Live na ito. Maraming salamat po, Panginoon. Nawag gabayan mo ako upang mabatid ko at mabatid ng mga nakikinig ang unforgiving sin, ang kapatawarang walang, ang kasalanang walang kapatawaran. Ang lahat ng ito'y dalangin ko po sa iyo, Ama, sa pangalan ng Anak, kaysa ng Espiritu Santo. Amen. Sa ngalang Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. So, magpatuloy po tayo. Ang Facebook Live na ito ay everyday po yung alas 8 ng gabi. Yung everyday gospel po, kung ano po yung gospel sa simbahan, yun po yung dinadala sa Facebook Live na ito. Gabi-gabi po yan. Kaya kung gusto niyo makarinig ng Monday to Sunday gospel, alas 8 po ng gabi, makinig po kayo dito sa Facebook Live na ito, The Word of God, Facebook Live. Pero ngayon po umaga, meron pong special na mensahe sa atin ng Panginoon tungkol po sa kasalanan. Yan. Kasi everyday nagkakasala po tayo Amen? Wala naman po tayo hindi nagkakasala, di ba? Pero ang salita ng Panginoon ay mayaman sa pagpapaalala. Ang salita ng Panginoon ay mayaman sa pagbibigay sa atin ng advice. Wala sigurong best advisor kapag lalo kayo nasa panahon ng pagsubok, kundi ang salita ng Panginoon. So sana lagi po tayong makinig. No? Pag meron tayong mga problema ngayon, sa pera, may sakit yung ating pamilya, may sakit tayo, naiinis tayo sa ating kapwa, kahit ano yan. Ang Diyos na ang magbibigay sa atin ng advice sa kanyang mga salita. So, unforgiving sin. Ikaw, ano na ba yung mga kasalanan mong nagawa na napatawad ng Panginoon? Ano na ba yung mga kasalanan na ginawa natin na sa paniniwala natin nakatawad tayo ng Panginoon? O ano naman kaya yung mga kasalanan na ulit-ulit natin ginagawa, no? Parang sirang plaka. Alam na natin nga madidisgrasya tayo sa kasalanan yun, pero sige pa rin, no? Bakit? Sapagkat yung human will ang pinapairal natin. Hindi natin pinapairal yung God's will. Kaya hindi talaga tayo mawala sa kasalanan na yan. Kung tutusin yung kasalanan na ginagawa natin, parang tanikala. Na, alam mo yung tanikala? Yung para tayo napoposas. Hindi tayo makawala sa kasalanan. Pero kung tutusin, pwede man tayo makawala sa kasalanan natin. Ang susi, tayo ang may hawak. Amen? Kaya tayo nakatanikala sa kasalanan kasi ang susi hawak natin. At ano yung susi na yun? Yun yung ating free will. Amen? Yun yung ating free will. Para tayo mawala sa posas ng kasalanan. Ang susi ay wala sa ating kapwa, wala sa kahit kanino man. Kahit anong advice ang madinig natin sa ating kapwa, hindi naman tayo makakatulong, oo, pero tayo pa rin yung magde-decide kung ano ba, alis ba ako sa kasalanan ito o magpapatuloy. Amen? Ang mabuting balita, lagi yung nagpapaalala na mag-ingat tayo, maghanda tayo kasi Jesus Christ will come anytime. Tayo, kahit anong oras, pwede tayong kunin ng Panginoon. Wala tayong pagmamalakas sa Diyos na, ay Lord, malakas tao, mayaman ako, marami akong pera, hindi pa ako basta-basta mamamatay. Hindi. May mga tao na tumawid lang sa kalsada, may reckless na driver, nabangga, namatay. O kaya may mga tao hindi na nagigising, nababangungot. Amen? Kaya dapat lagi tayong handa, yung ating sarili, iniisip natin, itong araw ba na to, ano ba yung nagawa kong kasalanan? Amen?
po ng Diyos, pero huwag natin samantalahin ang kanyang kabutihan. Meron nga po tayong universal rule. At ano po yung universal rule natin? Huwag mong gawin sa kapwa mo ang ayaw mong gawin sa iyo. Gusto mo ba na ninanakawan mo yung kapwa mo? Gusto mo ba na yung kapwa mo ninanakawan ka din? Minsan nagagalit tayo sa ating kapwa kasi may ginawa siyang kasalanan sa atin. Pero tayo, pag sa ating ginagawa, yun ako, galit na galit tayo. Ayan. So, ganoon din ang Panginoon. Ginagawa natin lagi ng kasalanan ng Panginoon, lagi natin siya sinasaktan. Gusto ba natin gantihan tayo agad ng Panginoon? Amen? Ibang nagsisinungaling ka sa Lord, sinasabi mo nagsisisi ka na sa kasalanan mo. Kung ganoon din kaya ang gawin sa atin ng Panginoon, na lulukohin tayo, kunyari, sige, kaya patawad na kita, pero hindi naman pala totoo. Siguro kung ganyan lang ang rule sa mundo, yung huwag mong gawin sa kapwa mong ayaw mong gawin sa'yo, napakaganda ng mundo. Amen po? So, unforgiving sin. Sa mundo natin ngayon, paulit-ulit tayo nagkakasala. At ang masama nito, yung kasalanan ginagawa natin, paulit-ulit, yun pa rin. Parang hindi tayo nagkakaroon ng graduation, no? O kung nagkaroon tayo ng graduation sa kasalanan natin, minsan nagkakaroon naman ng panibago. May napapanganak na bagong kasalanan. Pero tulad ng ginawa ng Panginoong Jesus, inialay na niya ang kanyang buhay. Siya na yung pumasan sa ating mga kasalanan. Siya na nagpapako sa krus, namatay at muling nabuhay. So, ibig sabihin lamang yon na tayo, pinatawad na ng Panginoon sa ating mga kasalanan. Kumbaga, nilinis na tayo. Amen? Siya na yung kumuha ng ating mga kasalanan. Kasi hindi naman natin kakayanin na tayo ipako sa krus eh. Yung kamukha ng ginawa, hindi natin kakayanin yun. Pero sana bigyan natin ng pagpapahalaga yung ginawa niyang pagsasakripisyo. Kaya nga, tayo ngayon malayang nakakalapit sa ating Ama sa Langit dahil sa ginawa ng Panginoong Jesus sa pag-aalay ng kanyang buhay. Kung hindi ginawa ng Panginoon yon, kahit anong kabutihan ang gawin natin, hindi yan tatanggapin ng Ama. Amen? Sapagkat tayo likas na makasalanan. Pero salamat sa Panginoong Jesus. Dahil sa Kanya, nakakalapit tayo sa Ama. Sapagkat ang Panginoon ang daan, ang katotohanan, ang buhay. Di po ba? Sinabi ng Panginoong Jesus na ako at ang Ama ay iisa. Amen? Kaya kung ano yung mga ginawang pangangaral, pagpapahayag ng Panginoon, talaga naman na masasabi natin na yun mismo ang Ama. Amen? So, unforgiving sin. Habang nabubuhay tayo, may kapatawaran ang mga kasalanan. Kung totoo tayong nagbabalik loob, basang-basa naman ni Lord ang ating puso, kung totoo ba tayo o hindi na sa ating paghingi ng tawad. Pero kung talagang tayo ay nagmamahal sa Diyos ng totoo, bago pa lang tayo gumawa ng kasalanan, tayo na yung unang masasaktan. Parang ano yan parang mga nanay, sasabihin natin na, saktan mo na lang ako, wag na lang yung anak ko. Amen? Saktan mo na lang ako, wag na lang yung anak ko. Diba? Bakit tayo? Sinasaktan natin ng Panginoon. Sana, kung talagang mahal natin ang Diyos, nandun yung katwiran natin na, saktan mo na lang ako, wag ang Diyos na sinasamba ko. Amen? Kasi, mahirap ang sinasaktan natin, isang Diyos na nagbibigay lagi sa atin ng pagkain, yung nagsusupply sa atin ng ating hininga, yung nagbibigay ng araw, ng ulan, ng hangin, yun ang sinasaktan natin kapag tayo nagkakasala. At para nating muling sinasariwa ang sugat ng Diyos kapag tayo, ng Panginoong Jesus, kapag tayo ay muling nagkakasala. So, forgiving sin, ito pa yung magagaling sa Mateo chapter 12, verse 31. At ano po ang sabi doon? Unforgiving sin, Mateo chapter 12, verse 31. Kaya't sinasabi ko sa inyo, mapapatawad ang anumang kasalanan at paglapastangan, ngunit hindi patatawarin ang anumang paglapastangan sa Espiritu. Amen. So maliwanag po yan, no?
Kahit hindi alam ng tao na sinaktan natin, alam ng Diyos lahat ang ginagawa natin. Lahat ng ginagawa natin kasalanan, wala naman tayong malilihim sa Panginoon, di po ba? Wala talaga. Kaya kahit magtapon ka ng basura dyan, kahit nakalagay na bawal magtapon ng basura, amen? Nakikita tayo ng Panginoon eh. Wala tayong mailihim sa Kanya. Amen? So patuloy po tayong magbigay ng yung maging aware tayo na, oh Lord, no, gagawa ko ng kasalanan ngayon, pero alam ko ikaw, kitang-kita mo ako eh. Kahit inilihim ko pa yan sa aking kapwa. The unforgiving sin, yun ay kamukha ng babasahin natin ulit yung sinabi sa Mateo chapter 12, verse 31. Ayan. Kaya sinasabi ko sa inyo, mapapatawad ang anumang kasalanan at pag nalapastangan, ngunit hindi patatawarin. Hindi patatawarin ang anumang paglapastangan sa Espiritu. Naniniwala po tayo na tayo may Espiritu. Meron man taong walang Espiritu, ano yun? Di parang walang Diyos. Sapagkat ang Diyos ay Espiritu. Amen? Meron po tayong Holy Spirit. Iniwan na patnubay ng Panginoong Hesus para gumabay sa atin sa paggawa ng kabutihan. Kasi ang Panginoong Hesus ay nasa langit at muli siyang magbabalik. So, ganun tayo kamahal ng Panginoon. No? Ang Ama, ang una, binigay niya ang kanyang anak upang tumubos sa ating mga kasalanan. Nung mamatay at mabuhay na muli ang Panginoong Hesus, makit siya sa langit. Ang iniwan naman niya, ang Holy Spirit. Ganyan tayo kamahal ng Diyos. Lagi tayo iniingatan. Tayo lang talaga yung careless. Hindi natin pinagpapahalagan yung nagmamahal sa atin. Amen? Binibigyan natin ng halaga ay yung pagmamahal ng ating magulang, ating anak, yung mga taong nagmamahal sa atin, na na-appreciate natin yung pagmamahal nila, pero bakit hindi natin ma-appreciate ang pag-iingat sa atin ng Panginoon? Ayaw niya tayo magkasala na isang kasalanan, hindi na niya mapapatawad kahit kailan. At huwag nating samantalahin ang kabutihan ng Diyos na porke, sige, patawad siya eh. Hindi tayo umaalis dun sa kasalanan na yan. Paano kung bigla tayong mamatay? Amen. So, Holy Spirit, ang banal na Espiritu, na tayo bilang tao ay may katawan, Espiritu, at kaluluwa. So, kamusta na? Di ba? Kamusta na yung ating Holy Spirit? Ano po ba sabi dito? Temple of the Holy Spirit, mula sa 1 Corinto chapter 6 verse 19. Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi na ninyo pag-aari ang inyong katawan. Amen. Ang banal na Espiritu, dapat po nananahan yan sa ating katawan. Kasi itong katawang lupa natin to, lahat ng parte na nakikita mo, mata, kamay, paa, lahat. Hindi naman natin yun eh. Pinapahiram lang po ng Panginoon. Pero saan natin ginagamit ating mga mata? Sa panonood ng pornografiya, sa panghuhusga ng kapwa, sa natin ginagamit ating kamay, pananakit ng ating kapwa, pagnanakaw, sa natin ginagamit ang ating mga paa, sa kung saan pumupunta para gumawa ng kasalanan. Amen. Ito hindi atin eh. Ipinagkakatiwala ng Panginoon. Lahat ng meron tayo dito sa mundo, bahay, lupa, mga anak, even yung buhay natin, pahiram lang. Yun nga, nanghihiram na lang tayo sa Panginoon eh. Sinisira pa natin yung pinahiram niya. Sinisira pa natin yung ating kalusugan dahil sa mga bisyo, hiniram lang naman natin yun. At ang gustong-gusto ng Panginoon is manahan ang Holy Spirit sa atin. Amen. Kasi pag hindi nananahan ng Holy Spirit, sino mananahan? Bad Spirit. At sa tuwing tayo ay nagkakasala, bad Spirit ang naninirahan sa atin. Pero ang Diyos ay Espiritu. So, kailangan sumasamba tayo sa Espiritu. Kaya nga ba, di ba, sinasabi ko sa inyo, ang buhay natin, physical life at saka spiritual life. So, kung puro physical life lang tayo, bakit na may spiritual life natin? Ano yung love story natin kay God? Wala pala tayong relasyon. Sabi nga patay ang pananampalatayang walang gawa.
Maraming tao na makikita mong buhay, physical, pero patay spiritual. Kailangan natin pagtuunan to, lalo na sa panahon ngayon, na Jesus will come anytime. Harap tayo sa Panginoon na tayo huhusgahan. Kamusta ng espiritu natin? Tayo ba'y sumunod sa mga kalooban ng Panginoon? Itong katawan natin, dapat ito na panahana ng Espiritu Santo. Sa tuwing tayo'y nagkakasala, wala dyan ang Holy Spirit. Amen? Ang pangangalun niya, nawawala ang Holy Spirit niya. Bakit? Sinisira natin ang ating katawang lupa. Sabi nga, may word na binababoy natin ang ating katawang lupa. Halimbawa, nakikipagtalik tayo sa hindi natin asawa. Diba? Sinisira natin ang Holy Spirit, pinapalayas natin. Sapagkat isa yan sa mga utos ng Panginoon. Pero ang katwiran ng tao, nagmamahala ng kami, ganito, ganyan. Alam niyo naman po ang Diablo, kabisado niya ang laman ng Biblia. So alam niya na ginagamit ng Diyos ang God's love. So gagamitin din ng Diablo ang love. Kaya nga merong unconditional love, true love, at merong bawal na pag-ibig. Amen. Kaya kung ikaw ngayon ay nasa bawal na pag-ibig, kapatid, tayo ay nagkakasala sa Espiritu Santo. Sapagkat ginagamit natin ang ating katawan na binili ng mahal ng Diyos. Kasi ang pagsunod sa Diyos, paglimot ng lahat eh. Yung kaya mong i-give up lahat. Kahit alam mo mawawalan ka ng suporta, kahit alam mo mawawalan ka ng taong magmamahal sa iyo, hindi naman siya yung tamang tao eh. Amen? Yung paglimot sa sarili, you are willing to give up everything. May bisyo ka, pero iiwan mo para sa Panginoon. Kasi ang utos ng Diyos ay perfecto. Kaya lang siya, masyado tayo makatuwiran eh. Hindi, Lord eh. Gusto ko to. Kaya nga diba marami ngayon na mga same-sex marriage. Amen? Lalaki sa lalaki, nagpapakasal sa ibang bansa. Salamat sa Diyos, hindi pa yun na wala yan dito sa Pilipinas. O kaya mga babae na gustong maging lalaki o lalaki na gustong maging babae. Yun po yung mga masasabi natin na hindi kalooban ng Panginoon. Amen. Mahal tayo ng Panginoon, no? Kahit ano pa tayo. Pero ang Diyos, iniingatan niya tayo. Kasi meron siyang plano eh, at ang plano niya maganda. At tayo mapunta sa buhay na walang hanggan. Kaya dapat yung ating yung espiritu natin, ang nakatemplo dapat yan, ang Holy Spirit. Para malakas ang signal, ang connection sa Panginoon. Amen? So, ito po yung unforgiving sin. Kamukha ng sinabi natin, mapapatawad ang lahat ng kasalanan, maliban lamang sa isang kasalanan. At ito po naitanong ko sa pare. Amen. Sabi ko, Father, ano po ba yung unforgiving sin na binabanggit dito sa Mateo chapter 12, verse 31? At ang sabi niya, ang hindi mapapatawad na kasalanan ng Panginoon ay ang suicide o pagpapakamatay. Amen. Maaaring meron tayong mga kakilala o napanood sa TV na nagpakamatay. Mga artista na mayaman, kilala, tapos nagbibalitaan mo, no, nagpakamatay. O kaya mga kakilala natin, kamag-anak natin, o mahal natin sa buhay, nagpakamatay. Amen. O kaya baka ikaw, o may kakilala ka na gusto magpakamatay. Naku, ipadinig mo itong mabuting balita ng Panginoon. Bakit? Sapagkat ang pagpapakamatay ay walang kapatawaran. Meron bang taong nagpakamatay at pagkatapos siyang mamatay, tsaka siya hihingi ng sorry? Diba? Hindi. Kaya kapag tayo ay nagpakamatay, wala na yung kapatawaran. 100%. Simpiyerno na po yan. Ang Panginoong Jesus, banal, walang kasalanan. Pero nagpapako sa krus, namatay sa krus, para sa ating mga makasalanan. Kasi ayaw ng Diyos na tayo mapunta sa impyerno. Tapos tayo magbabalak magpakamatay. Amen. Araw-araw, naliligo tayo, pinapakain natin yung ating sarili. Pag may sakit, bibili tayo ng gamot. Tapos pag dumating yung mabigat na problema, parang feeling natin, wala nang mamahal sa atin. Papakamatay tayo. Yan ay dikta ng Diablo. Kahit sabi mo pang walang nagmamahal sa'yo sa paligid mo, may isang Diyos na naghihintay lang na seryosohin mo siya. Siya yung totoong nagmamahal sa atin. Amen? Kaya ang pagpapakamatay o suicide ay isang kasalanan wala ng kapatawaran. Okay. Bakit? Parang pinatay na rin natin.
ang Holy Spirit kapag tayo nagpakamatay. Minsan nga, nanood ako sa YouTube, may nakita ako na, siguro napanood ko din to, no? Lalaki na i-video pa niya talaga ng live yung kanyang pagbibigti kasi niloko yata siya ng kanyang kinakasama o asawa, no? At ang masakit ito, nagpakamatay siya o nagbigti siya, nilive pa niya talaga ha, kaharap ng kanyang maliit na anak. Nakakalungkot, no? Ibinigay ng Diyos, ng Panginoong Hesus ang kanyang buhay para hindi tayo mamatay eh. Pero tayong pumipili ng ating destiny na, ay, gusto kong mamatay. Gusto ko magpakamatay para tapos na yung problema ko, no? Kapatid, ang pagpapakamatay ay hindi solusyon sa problema. Kapag tayo nagpakamatay, nag-uumpisa tayo ng walang katapusang problema. Sapagkat tayo pupunta sa eternal hell. At paano ba dinidescribe ng Biblia ang eternal hell? Impyerno, dagat-dagatang apoy, na kung saan wala nang katapusan, araw at gabi, paparusahan tayo. Tuwan-tuwa ang dyablo. Kasi wow, sa wakas, nakinig siya sa dikta ko na magpakamatay ka na, wala nang pag-asa sa buhay. Wala nang nagmamahal sa'yo. Wala ka ng trabaho. Wala ka ng kwenta. Pakamatay ka na para yung sakit na nararamdaman mo, cancer, mawala na. No? Pinapahirapan ka pa ng Diyos eh. Amen. Pero hindi totoo yan. Ito pong mundo natin, pansamantala lang lahat ng pagsubok, may katapusan. Kaya kung ano may pagsubok na pinagdadaanan mo ngayon, na parang gusto mo na magpakamatay, pinagtaksi lang ka ng asawa mo, nanihugi yung negosyo mo, parang pakamatay na lang ako para yung mga nautangan ko sa negosyo ko, hindi ako, di ba? Hindi po totoo. Pinapasok natin ang pinakamalaking problema at walang katapusang problema. At yun ay yung impyerno. Sapagkat ang dyablo, ayaw niya tayong bigyan ng pag-asa. Ayaw niya tayong umasa sa Diyos. Yung Holy Spirit, gusto niya tanggalin yan sa atin. Eh, alam mo naman ang dyablo, ma-pride eh. Talo na nga siya eh. Pero sige, no, natutukso pa rin niya tayo kasi yung free will natin, ibinibigay natin sa Kanya. Iwasan natin mapunta sa impyerno. One time, big time lang ang buhay natin. Ang ating kaluluwa, pag pupunta sa impyerno na yan. Forever. Kaya hanggat buhay tayo at nakakarinig ng salita ng Panginoon, seryosohin natin. Hindi ba? Dito nga lang sa mundo eh. Baka pagka-summer, di ba? Init-init ang reklamo natin eh. Ang init-init, ganyan, bukas yung tatlong ventilador, bukas yung aircon. O kaya pag napaso ka, aray, sakit. O kaya pag nasusunog, may sunog. Di ba? Bawa, nasunog yung nagkaroon ka ng first o second degree na init, napaso ka, nasunog ka, ang sakit. Eh, wala sa kalingkingan ng init ng impyerno yun. Kasi ang impyerno, maraming beses na dinescribe sa Biblia na talagang nakakatakot, nakakahindik. Nakikita natin doon ang mga iba't ibang demonyo. Pati yung mga kaaway natin, nakikita natin doon. Amen. Yan ang ayaw ng Diyos na puntahan natin. Kaya nga, kinakalibit tayo ng salita ng Panginoon na magbago na tayo, magbalik loob. Huwag tayo masyadong magpakasaya dito sa mundo na habang nagpapakasaya tayo, mga puro maka-impyerno yung ginagawa natin. Eternal hell is real. Totoong-totoo yan. Kung nananalig tayo sa Panginoon, alam natin yan. Kaya iiwas tayo ng Panginoon hanggat maaari. Iiwas tayo sa eternal hell na yan. Amen? So, pagpapakamatay, ang isang kasalanang walang kapatawaran. Paglalapastangan sa Espiritu Santo yan. Amen. At ano pa? Yung mga tao na hindi naniniwala sa Panginoong Hesus. Yung sinasabi nila, ay si Jesus, tao lang yan, propeta lang yan. May mga tao pa nga kayang hindi talaga naniniwala sa New Testament na ipinadala ng Panginoong, anong Diyos Ama ang Panginoong Hesus. Kapag ikaw ay isang tao na hindi naniniwala sa Panginoong Hesus, buhay ka pa. Meron ng paglalagyan. At yan ay impyerno. Bakit? Sapagkat si Jesus ang daan, katotohanan at ang buhay, tapos tayo naniniwala. Amen. Ang Panginoong Hesus ay anak ng Diyos. Sinabi ng Panginoong Diyos, ako at ang Ama ay iisa. At ang maghuhusga sa atin sa Judgment Day, ang Panginoong Hesus. Eh paano yun? Kung di tayo naniniwala sa Panginoong Hesus, pagdating ng Judgment Day, siya pala yung maghuhusga. Saan tayo pupulutin? Amen. Para tayong mga Pariseyo, no?
Itong mga Pariseo na ito sa panahon ng Panginoong Jesus, sila yung nangangaral ng salita ng Diyos. Nag-aral sila, no? Kaya naiinsulto sila nang biglang may darating na Jesucristo na anak lang ng karpintero, tapos nangangaral, gumagawa pa ng himala, ay dumadami ang followers, insecure sila. Itong mga Pariseo na to, ito yung sinasabi ng Diyos ng mga mapag-indabaw. Sila yung mga unbelievers. Nakakala mo lang nagtuturo ng salita ng Panginoon. Pero wala hindi naman nila isinasabuhay Sabi pa nga nila sa Panginoong Jesus, ay ikaw kaya ka na nakakagawa ng himala kasi ang sumasanib sa'yo si Beelzebul o yung prince of hari ng kadiliman. Amen? So pinagbitahan pang demonyo ang Panginoon kaya siya nakakagawa ng himala. Parang tayo, ang dami sa atin ng Pariseo sa panahon na ito. Alam na natin na ang Panginoong Jesus ay anak ng Diyos, pero patuloy pa rin tayong gumagawa ng kasalanan. Amen? Sasabihin natin, nananalig ako sa iyo, Panginoon, nasisimba ako tumingin ko, pero patuloy pa rin tayo nagkakasala. Amen? So, kailangan bilang mananampalataya, hindi natin aalisin ang pananalig natin sa Panginoong Jesus. Ipaglaban natin ang Panginoong Jesus. Sapagkat ang Panginoong Jesus, pinaglaban tayo. Ginanap niya ang kalooban ng Panginoon ng ating Ama sa langit. Na ang Panginoong Jesus ay napakahalaga sa ating pananampalataya. Amen? Kaya nga kailangan tayo maging Christ-like. Amen po? Ang Panginoong Jesus, sa pasimula pa, nandiyan na ang salita. Kasama ng Diyos ang salita, at ang salita ay Diyos. Nung maglikha ang Ama sa langit ng liwanag, gabi, mga kabundukan, tao, mga hayop, amen, araw, buwan, andun na ang salita. At ang salita ay Panginoong Jesus. Walang nalikha, kahit tao, no, nilikha tayo, walang nalikha na hindi sa pamamagitan ng salita. Nasa John po yan. Nasa John chapter 1. Na ang salita ay ang Diyos. Amen. Akala kasi natin ang Panginoong Jesus, wala. Hindi. Co-creator ng Diyos Ama, ang Panginoong Jesus. So, noon pa lang, nandoon na. Kaya lang, sa dami ng pinadalang propeta, hari, na mga ngaral ng salita ng Panginoon, ibinigay na ng Diyos Ama ang sagad. Iyon nga yung Panginoong Jesucristo. Siya yung mangaral, ipahayag ang kabutihan ng Panginoon. Pero nga pala, hanggang ngayon, na open book na ang Bible, hindi pa rin tayo matuto. Alam na natin mali yung ginagawa natin. Sinasabi na ng Panginoon magbasa ng Bible, hindi pa rin tayo natututo. Sinasabi na ng Panginoon na huwag tayo mag-division, hindi pa rin tayo natututo. So, ang eternal hell ay laging naka-open up sa atin. Tayo po ay hindi nanghuhusga dito. Sinasabi po natin yung katotohanan. Sapagkat yung katotohanan po ang kapalaya sa atin. Kapag sinabi ng Panginoon na huwag kang mangalunya, huwag kang mangalunya. Kasi yung Holy Spirit, nilalapastangan natin. Naku, wala. Ang katawang ito binili ng mahal ng Diyos. Amen? Lalo na yung respeto sa sakramento ng kasal. Amen. So, sino ba ang gustong pumunta sa eternal hell? Wala. Pero, pag once na tayo ay nagpakamatay, tayo ay sa impyerno na. Sapagkat pinatay na natin yung pag-asa, yung pananampalataya, yung pag-ibig natin sa Panginoon. Amen? Ibinigay ng Kristo, Panginoong Jesus, ang kanyang buhay para hindi tayo mamatay. Tapos tayo mismo sasaksak sa sarili natin, magbibigti. Amen? Kasi bakit ginagawa ng mga tao? Kasi feeling nila, sila'y unloved, walang nagmamahal. Minsan nasa kanila na lang lahat, pero feeling nila parang walang nagmamahal sa kanila. Pero pag ang Diyos ay nasa atin, iingatan natin ating buhay. Amen po? Surprise heaven. Ayan. Surprise heaven. Gusto ko to. Alam nyo? Kasi ang bawat utos na sinusunod natin ng Panginoon, meron po yung may kalaki po yung pangako. Kamukha halimbawa nung igala mo yung ama ina. Kapag sinunod natin ang utos ng Panginoon, may pangako yun. Ano yun? Magkakaroon tayo ng mahabang buhay. At meron po yung gantimpala. Amen. Ang langit. Lahat po ng utos na sinusunod natin, may gantimpala ang Panginoon. May pangako ang Panginoon. Pero ang pinakamasarap na makita o ma-receive na pangako ng Diyos, itong surprise heaven.
Tinawag ko siyang surprise heaven kasi kung ang impyerno, maraming beses na dinescribe sa Bible bilang dagat-dagatang apoy, doon itatapon ng mga nangangalunya, mga naglalasing, mga gumagawa ng kasamaan. Sa surprise heaven, doon naman po dadalhin ang totoong nagmahal, naglingkod sa Panginoon. Kasi hindi naman po lahat ng tumatawag ng Panginoon ay papasok sa langit. Hindi yung lang sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Huwag po maging mababaw ang relasyon natin sa Panginoon. Alam natin salitang relasyon sa asawa, sa anak. Di ba, mahal na mahal natin ang asawa natin, mahal na mahal natin ang anak natin. Nagtatrabaho tayo para sa anak natin, binibigay natin yung kanilang pangangailangan. Ayaw natin nagkakasakit sila, nalulungkot tayo. Bakit ang Diyos din natin gawin yun? Kailangan natin ng love story sa Panginoon para makapunta tayo sa surprise heaven. Kasi ito na yung pinaka grand prize na gustong ibigay sa atin ng Panginoon eh. Amen? Yung makapasok tayo sa langit. Yung mapagharap natin sa judgment day, sasabihin sa atin ng Panginoon na ikaw, mabuting katiwala, pumasok ka sa aking kaharian, makisalo ka sa aking kagalakan. Kaya sasabihin naman ng Diyos, yung pinakamasakit, ay lumayas ka dito sa harapan ko, doon ka sa impyerno. Hindi kita kilala, sa totoo lang. Dinideny tayo ni Lord, no? Kasi nung buhay tayo, dinideny natin siya, hindi natin sinusunod. Oo, kilala natin siya bilang Diyos, pero hindi natin sinusunod. Hanggat hindi natin sinusunod ang mga utos ng Diyos, at hindi natin sinusuko ang lahat, at nagpapakumbaba, ang labo natin pumasok sa langit. Amen? Surprise heaven, bakit? So, ang surprise heaven, so nawala yung hindi siguro pumasok. Anyway, sasabihin ko na lang kung ano yung sinabi doon sa surprise heaven. Sabi po sa unang Korinto, chapter 2, verse 9. Sabi po doon, hindi pa, teka, kunin ko po yung Bible ko, no? Hindi kasi pumasok yung, sa PowerPoint ko yung, ito. Sabi po sa unang Korinto, chapter 2, verse 9, ganito ang sinasabi ng kasulatan. Hindi pa nakikita ng mata, ni naririnig ng tenga, hindi pa rin sinasagi sa isip ng tao ang inihanda ng Diyos sa mga umiibig sa Kanya. Kung nakakatakot sa eternal hell, napakasarap naman sa langit. Hindi di-describe ng Biblia kung itsura ng langit. Hindi siya yung napapanood natin sa TV na maraming ulap, maraming anghel, malamig. Yan po ay katang isip ng tao. Amen? Sapagkat ang langit ay isang malaking sorpresa na ibibigay sa atin ng Panginoon. Ibang tipong pagdating mo doon, magugulat ka, teka, kung ako'y nabubuhay, ako'y scientist naka-invento ako ng ilaw, naka-invento ako ng aircon, di ba? Pero pagdating dito, ito pala, ang tsura ng langit, hindi ko pa ito nakita sa tanang buhay ko. Around the world na ako, hindi ko ito nakita sa mundo. Hindi pa daw narinig ng tenga. Marami na tayong narinig dito sa mundo, no? Pero pagdating doon, marami kang maririnig na hindi mo narinig dito sa mundo. At sumagi sa isip. Never pa itong nasagi. Kahit ikaw pa yung pinakamatalinong tao sa mundo, never pa itong sumagi sa isip mo. Kaya napakasaking sorpresa ang langit. Kaya yung mga pagsubok na nararanasin natin ngayon, napagtagumpayan natin yan. Bakit napagtagumpayan ng Panginoong Jesus Isang banal na Diyos, pero nakita natin, diba? Wala siyang ginawa kapag tinutukso siya ng diablo, lagi niya sinasabi, nasusulat. Kaya napakahalaga na busog tayo sa salita ng Panginoon. Kaya pagka dumatating sa atin yung tukso, nasusulat, sinabi ng Panginoon. Amen? May pangontra tayo. Apartment lang tong tinitirhan natin. Gaano mo kalaki yung bahay mo, hindi natin madadala yan pag tayo namatay. Samantala ang langit, yun ang ino-offer ni God. Amen? Sana yun ang pagtrabahoan natin. Yung malaking sorpresa ng Diyos sa langit. Na pagkatapos ng mga paghihirap natin, mga pag-uusig, ng tanggap natin dito sa mundo, ay sasabihin niya, anak, okay lang yan. Kung mag-alala, kasama mo naman ako Kung ikaw ay mamatay, o kung dumating ang second coming, dadaling kita, pinaghanda kita ng silid dito sa langit, sa iyo yan. Yan ang iyong gantimpala sa pagpapagal mo sa pagsunod sa akin. Mahirap lang po kasi sumunod sa Panginoon kung pinapairal natin yung human will.
Pero kung lagi nating isipin na, oh Lord, bago kong gawin to, gusto mo ba? Gusto mo ba to, Lord? Ay, hindi mo pala gusto. Hindi ko to gagawin. Kailangan tayo makarinig ng salita ng Panginoon everyday. Kasi kung hindi, mapapakinggan natin kung anong sinasabi ng telebisyon, ng social media, ng YouTube. Amen? Eh, sinasabi ng YouTube, o ng social media, okay na, hiwalay na kaming asawa, hindi kami magkasundo eh. Okay na, same-sex marriage. Hindi porke ginagawa ng marami, tama sa paningin ng Diyos. Kung lalaki ka, magsuot ka damit ng panlalaki. Kung babae ka, magsuot ka ng damit ng pambabae. Bakit? Sapagkat ang babae, nilikha ng Diyos ang babae at lalaki lamang. Kung babae ka at gusto mong maging lalaki, sayang naman, di ba? May matres ka. Samantala maraming totoong babae na gustong magkaanak para maging co-creator sila ni God. Tapos ikaw, pinagkakait mo yung sa'yo sarili. Kasi kaya nangyayari yung mga ganito, di ba, yung sa Sodoma at Gomora, di ba, pinaulan ng asupre dahil nga kapwa lalaki, kapwa babae. Ano po ibig sabihin ng Panginoon dito? Kasi sinusunod po natin yung gusto natin. Hanggat tayo nakafocus sa gusto natin, kahit sabihin natin wala tayong sinasakang tao, wala tayong kinatatakan ng tao, pero tapak na tapak natin ang utos ng Panginoon. Amen. Ang salita ng Panginoon ay hindi mapaghusga. Ang salita ng Panginoon ay mapagpaalala. Kasi kung mapaghusga ang salita ng Panginoon, wala na. Lahat tayo sa impyerno na. Kaya hindi, di ba? Hanggat buhay tayo, binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na mabalik loob. Ang paghusga, wala pa. Wala pa yung judgment day. Nandito pa tayo sa habag, sa mercy of God. Para mabatid natin na mali pala itong ginagawa ko. Kaya nga minsan nakakapanood ako ng mga lalaki. Siguro napanood niyo na rin ito, no? Isa siyang lalaki na naging transgender siya, no? Pinilitan niya pati kanyang sex preferences. Nung makilala niya ang Panginoon, kahit mukha na siyang babae, ganda-ganda niya talaga eh. Nananalo nga siya sa mga beauty contest eh. Pero lalaki siya. Nung makilala niya Panginoon, iniwan niya yun. Ginupit niya yung buhok niyang mahaba, nagsuot siya ng panlalaki. Bakit? Sapagkat natagpuan niya ang katotohanan sa salita ng Panginoon. Natagpuan niya ang totoong kayamanan. Yun po yung sinasabi natin, na kaya tayo patuloy na nagkakasala. Kasi ginugusto natin, yung gusto natin. Tapos nagkakaroon pa ng influensya, yung nasa kapaligiran natin. Amen. Kaya napakahalaga po tayo makarinig ng mabuting balita. Sapagkat po yung surprise heaven, dapat doon tayo eh. Amen. Mahirap magsisi sa huli. Mahirap magsisi sa huli. Maniwala kayo. Salamat na lang sa Panginoon. Diba ako dati rin akong makasalanan. At nakasala pa rin ako. Pero ibig ko sabihin, nawala na ako doon sa kasalanan na dati kong ginagawa. At ngayon, aware na ako na hanggat maaari ako magkasala kasi nasasaktan na ako. Mayroon ng nawala na yung kalyo sa konsensya ko na, teka, bago ko gagawin itong kasalanan ito, isipin ko muna, nasasaktan ko si Lord. At naiiyak ako kapag nakagawa ko ng kasalanan kasi nasaktan ko siya. Kasi gusto kong makasama ang Panginoon sa buhay na walang hanggan. Kasi napakabuti po ng Diyos. Kapag tayo po ay may love story kay Lord, personal sharing, marami pa po ipapakita sa atin ng Panginoon na hindi nakikita ng mga taong walang malalim na relasyon. Yung sobrang babaw lang. Alam mo yung sobrang babaw, yung okay lang sa kanila yung magsisimba, alam nila na may Diyos. Hindi. Relasyon to eh. Amen? Kahit anong religion mo, relasyon pa rin ang titingnan ng Panginoon. Kasi inihanda ng Diyos ang buhay na walang hanggan. Ang kanyang panawagan, magbalik loob na tayo hanggat may panahon pa. Hanggat buhay pa kasi pag namatay tayo, wala na, sarado na ang pinto ng langit. Kumatok, pantay ng kumatok, hindi na tayo kilala ng Panginoon. Physical life versus spiritual life, kailangan balanse. Hindi dapat versus eh. Physical life and spiritual life, dapat lagi natin ninonourish yan sa salita ng Panginoon. Salamat sa Panginoon, no? Pag tayo nagugutom, talaga namang halukay sa rep, bibili ng pagkain, gutom eh. Di ba nagtutunog-tug pa yung tiyan natin pag gutom? Pag tayo nauuhaw, hanap agad ng tubig, no? Physical life yan. Pero hindi natin napapansin ang ating espiritu, gutom, uhaw sa salita ng Panginoon. Hindi natin hinahanap. Kasi hindi nga natin sa nakikita. Espiritu ba? Kaya kailangan paganahin natin yung espiritu natin. Para na sa ganun, ang Holy Spirit, lagi nandyan, hindi ka mag-iisip na magpakamatay. Kasi nandun yung pag-asa natin. Na Lord, ano man ang pagsubok ng meron akong dito sa mundo, may katapusan yan. Amen.
So sana lagi nating isipin na ang ating katawan ay templo ng banal na Espiritu, na hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo. Hindi na ninyo pag-aari ang inyong katawan. Nang hihiram lang tayo ng katawang lupa, nang dyan pa natin ginagamit sa kasamaan. Napakawalang utang loob natin sa Panginoon. Ibinigay niya ang kanyang buhay, papako sa krus, tapos papakamatay lang. Tapos hindi natin na kikilalanin ng Panginoong Jesus. Yan ang mga kasalanan mo na kapatawaran. Amen? Lalo na yung pagpapakamatay. Naku po, kung may mga kilala kayo na de-depress, kasi ngayong pandemic, ang daming na-depress. May mga iba nagpakamatay na. Huwag po natin gagawin yan. Huwag tayo magmadali. Lahat tayo mamamatay. Ba't ba tayo nagmamadali, no? Diba? Lahat tayo magmamatay. Totoo yan. Whether we like it or not, mamamatay tayo. Sabi nga sa Biblia na minsan lang tayo mamamatay pagkatapos paghuhukom na. So yung pagpapakamatay, huwag natin gawin yan. Kasi talagang impyerno. Pinaka the best na room ang ibibigay sa atin ng Diablo sa impyerno kapag tayo ay nagpakamatay. At hindi rin mapapatawa ng Panginoon kapag tayo hindi naniniwala sa Panginoong Heso Kristo. Amen? Hindi makapat. Kasi ang Panginoong Heso Kristo nananahan sa kanya ang banal na Espiritu. Kaya sana itong unforgiving sin na pagpapakamatay o suicide at yung hindi tayo nananalig sa Panginoong Jesus, iwasan na natin to. Kamukha po ni San Pablo, no? Naalala ko bigla si San Pablo. Dati hindi siya naniniwala sa Panginoon. Nagpe-persecute siya kay Jesus Christ. Pinapapatay niya ang mga nananalig. Pero nung tinawag siya ng Panginoon, nabaliktad. Grabe naman ang pagmamahal niya at pagtatanggol sa mabuting balita. Amen? Ganon din tayo, ipagtanggol natin ang mabuting balita. Ingatan natin ating sarili. Alagaan natin. Umiwas tayo sa mga junk food, mga soft drinks, mga sigarilyo, mga alak, yung mga nakakapagpasama sa health natin. Kasi pinapatay natin ang Espiritu Santo niyan. Kaya tayo maagang namamatay o maagang nagkakasakit. Akala natin is coronavirus lang ang pwedeng pumatay sa atin. Hindi. Yung araw-araw na ginagawa natin kasalanan, pinapatay natin ang relasyon natin sa Panginoon. Makikremate tayo sa impyerno. Yan ang pinakamahirap na condition. Kaya na po, unforgiving sin. Kaya sinasabi ko sa inyo, mapapatawad ang anumang kasalanan at paglapastangan, ngunit hindi ang patatawarin. Anumang paglapastangan sa Espiritu. Huwag nating lapastanganin ang Espiritu Santo na dapat nananahan sa atin. Huwag nating hadlangan ang mensahe mula sa Panginoon. Alagaan natin itong Holy Spirit na ito kasi ito yung patnubay natin. Patnubay natin upang mga bunga ng banal na Espiritu, kamukha ng kagalakan, kapayapaan, pagpipigil sa sarili, kabaitan, di po ba? Ay makamtan natin. Amen? So, habang may buhay, may pag-asa. Totoo yan. Hindi solusyon ang pagpapakamatay para makatakas sa problema sa mundo. Pag nagpakamatay tayo, yun ang ingranding umpisa at wala ng katapusan na parusa sa impyerno. Lahat tayo mamamatay, una-una lang, huwag magmadali. Amen? Ay binibigay ng Diyos ay isang buhay na ganap at kasiyasiya. Ngunit ang ino-offer ni Diablo ay isang buhay na sisirain. Diba? Sinungaling ang Diablo. So tayo po magkaroon ng closing prayer sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po Panginoon sa pagpapaalala mo sa amin na huwag namin kukunin, wala kaming karapatan na kitlin ang aming buhay. Sapagkat ang buhay na ito ay binayaran mo ng mahal. Pag-ibig ang maghari nawa sa amin upang sa tuwing kami nagkakaroon ng mabigat na problema, naisip namin na nag-o-offer ka ng buhay ng walang hanggan. Sa langit na kung saan wala ng problema, wala ng sakit, wala ng coronavirus, hindi na kami magtatrabaho. Bigyan namin ng halaga ang aming buhay, Panginoon, sapagkat minsan mo lang kami binigyan na pagkakataong mabuhay sa mundo. Maraming salamat, Lord, sa pagpaalala mo sa amin na itong mga kasalanan na ginagawa namin, may kapatawaran, pero wag namin samantalahin ang iyong kabutihan. Kasi kapag kami bigla mong kinuha na nasa stage kami ng pangalan niya, nasa stage kami na kami ay nasa same-sex relationship, nasa stage kami na puro bisyo, drugs, na stage kami na kami ay may galit pa rin sa puso namin.
ang judgment day, malapit sa akin. Unforgiving sin, suicide, at ang hindi pagkilala o pagtanggap sa Panginoon Jesus. Amen. Maraming salamat, Panginoon. Patuloy ko pong dalangin ang lahat ng mga kakarinig ng mabuting balita na magkaroon sila ng puso ng pakinig ng iyong salita. Sapagkat ang salita mo ang magpapalaya sa amin. Sapagkat nasa iyong salita ang katotohanan, wala sa mundo, kundi nasa salita mo namin. Ang lahat ng ito ay i-forward natin kay Lord ng ating mga pagsubok na dinadala. Pagpatawad ng Diyos. Kaya matuto din tayo magpatawad sa ating kapwa. Ang di nagpapatawad sa kapwa, hindi rin patatawarin ng Diyos. Pero kung tayo nagpapatawad, patatawarin din tayo ng Panginoon. Amen. Tayo po manalangin naman namin sa masalangit ka, sabayan ng ngalan mo, at sa aming kakarihan mo, pinaging loob mo dito sa iyo kapag nasa langit. Hindi mo po kami na aming kapain sa araw, tawarin kami sa aming kasalanan. Para pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Hindi po kami pahintunan sa tukso, iadya mo po kami sa lahat ng masama. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Amen. So, yan po yung sinasabi nating unforgiving sin. So, kamusta na ba? Siguro, hindi na pa natin nagagawa yung unforgiving sin, no? Pero wag nating balaking pang gawin. Pero hindi lang yun. Pinagpapaalala sa atin ng Panginoon na everyday nagkakasala tayo. So, everyday dapat humingi tayo ng kapatawaran. At sana wag na natin paulit-ulit, no? So, nagkasala ka na yan sa ganyang kasalanan, huwag na natin ulitin. Kasi parang niloloko na natin ang Diyos eh. Amen? Kahit tayo naman ayaw naman din natin na pinatawan na natin yung ating kapwa pagkatapos magkakasala pa sila uli. Diba? Parang feeling natin, niloloko mo na yata ako, no? Ginawa mo na sa akin, ginagawa ko ito ulit. Amen? So, ganoon din ang Diyos. Sa mga kasalanan ginagawa natin na alam ng Panginoon, may lilihim natin sa ating kapwa, pero hindi sa Diyos, ihingi natin ito ng tawad at huwag na natin ulitin para na-i-improve yung relationship natin sa Panginoon. Kung ayaw natin magkasala, isuko natin sa Panginoon. Human will, tanggalin natin. God's will ang sundin natin. Kasi ang Panginoong Jesus, wala siyang kasalanan, pero wala siyang ginawa sa buhay niya, kundi sundin ang kalooban ng Panginoon. Maraming pong salamat. At inibitahan ko po kayo na manood mamayang gabi, alas 8 ng Tuesday Gospel. Kung saan pagninilayan po natin ang salita ng Panginoon. Kung ano po yung gospel sa simbahan, yun po yung pagninilayan natin. At ang gospel po mamaya ay tungkol sa nagalak si Jesus. Mas maganda pong topic yan. Kung paano po tayo magkakaroon ng kagalakan sa kabila ng pagsubok. So, thank you po. At muli, mamayang gabi. At ito naman po nga tinapik ko lang forgiving sin. Paminsan-minsan lang naman po. Kung tayo hindi po ng banda ng Espiritu na ipahayag ang kanyang mabuting balita. To God be the glory po.